Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, umaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong tinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Magsupo po ang lahat para sa humili. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mula sa lahat tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, pagmamahal na pinagkakaloob niya sa ating lahat. Lalong-lalo na ang pagkakaloob niya sa atin ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Sa Pilipinas lang po ito nagaganap. Tuwing 3rd Sunday ng Enero. At dahil sa kapistahan ng Santo Niño, ipinaalala sa atin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Na ang Diyos ay nagkatawang tao. Na ang Diyos ay dumating sa mundo natin bilang isang sanggol upang makiisa sa ating buhay at magbigay sa atin ng kaligtasan, ng kaliwanagan, ng kagalingan, at ng kalunasan. Kung kaya ngayong araw na ito ay ating pagnilayan ang mga pagbasa kung saan nakikita natin ang kadakilaan ng Diyos. Nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa ating pagninilay, nais kong ibahagi sa inyo ang salitang lunas. Sapagkat si Jesus ay dumating sa atin upang tayo bigyan ng kagalingan, upang tayo bigyan ng kalunasan. Kaya tandaan po natin ang salitang lunas. L-U-N-A-S. Wow, galing natin sa spelling. L. Ano yung L? English yan. Liwanag. Liwanag. Ayan. Amen. Liwanag. Narinig natin mula sa aklat ni Propeta Isaías na
ang pagdating ng sanggol sa mundong ibabaw ay nagdala ng kaliwanagan sa mundong nababalot ng kadiliman. Dumarating si Jesus sa ating buhay, sa anumang panahon. Minsan ay hindi natin nakikilala si Jesus na dumarating. Pero kapag nariyan siya, nabibigyan tayo ng kaliwanagan. Nariyan siya upang tayo ay kanyang gabayan. Nariyan siya upang tayo ay kanyang akayin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kung kaya't nawa, sa ating pagdiriwang ngayong araw, maalala natin na si Jesus dumarating sa kahit na anumang anyo. Sa pagdiriwang natin ng pista ng Santo Niño, sa anyo ng isang bata, nakikita natin na dumarating si Jesus sa anyo ng isang bata. At kung titignan ninyo ang inyong mga katabi, dumarating din sila sa dumarating din ang Diyos sa kanilang anyo. Amen? At naway matandaan din natin na yun din ang tawag sa atin. Sapagkat si Jesus, ginagamit tayo bilang kanyang kasangkapan, bilang kanyang instrumento na maging liwanag sa mundo. At nawa ang buhay natin ay maging liwanag din sa iba. Liwanag. No? Di ba may isang kanta? No? Jesus na aking kapatid. Di ba? Alam niyo yan? Ano? Niloko niyo ako. Alam niyo. Sa lupa namin umalik, iyong mukha'y ibang-iba. Hindi kita nakikilala. Buksan ang iyong mga mata. Alam niya ito mamulat sa katotohanan. Ikaw, Jesus, makikilala sa taong mapagkumbaba. Diba? Si Jesus dumarating sa atin, nagbibigay ng liwanag kahit na siya ay dumating na isang bata, na isang sanggol, na isang Santo Niño. O, ano yung next sa L? You. Ano yung you? O. Umaapaw. Umaapaw ang pag-ibig ng Diyos. Umaapaw ang pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ng ating ng Eskriptura na ang pagpapala ng Diyos ay siksik, liglig, umaapaw. Pinuno mo na. Sinashake mo na. Pero umaapaw pa rin. No? Siksik, liglig, umaapaw. No? Gaya lang narinig natin sa ating kalawang pagbasa. Anong narinig natin? Sinabi ni Apostol San Pablo na pinagkakalooban niya tayong lahat bilang kanyang mga anak ng mga pagpapala. Si Jesus ay isang pagpapala kanyang ipinagkaloob sa atin. At nawa ay makita natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado. Sapagkat mismo ang kanyang kaisa-isang anak ay binigay pa niya para sa atin. Marami akong kakilala kasi ako noon doon sa China, ako yung vocation director. No? Na kung saan naghihikayat ako ng mga binata na maging misyonero, maging pare. Pero napakalaki ng hadlang na aking nakikita doon nung ako'y yun ang aking trabaho. Bakit? Dahil meron silang one-child policy. Sabi sa akin ng isang magulang, Padre, gusto ko sana rin maging pare ang aking anak. Pero nag-iisa lang siya eh. Hindi ko kayang ibigay. Pero ang Diyos, ang nag-iisa niyang anak, ipinagkaloob niya sa atin. Umaapaw ang pag-ibig ng Diyos. Umaapaw ang pagpapala ng
ibibigay ng Diyos ang higit pa sa ating pangangailangan. Minsan naiisip natin, no? Madalas naiisip na sapat na ang kaunti. Pero ang Diyos ay palaging handang magbigay ng mas higit pa. Higit pa sa ating inaasahan at higit pa sa ating kakayahan. Kung kaya ngayong araw na ito, tayo ay tinatawag, tayo ay inaanyayahan na magtiwala. Magtiwala tayo lagi sa Diyos ng Kanyang masaganang biyaya sa atin. Magtiwala tayo sa Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin. Marami man siguro tayong problemang hinaharap. Problema natin sa trabaho, problema natin sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Pero hindi nawawala ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Sa kabila ng lahat ng mga iyan. Kung atin lamang bubuksan ang ating mga puso, isipan, ang ating mga mata, makikita natin na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa Kanya nag-uumapaw na pag-ibig, no? Sa likod ng mga problema iyan, nariyan siya kasama natin. Nariyan siya nakatuwang natin, kaagapay natin sa ating paglalakbay sa buhay. You, umaapaw. Ano yung next? And. Ano? Nananali. Pwede. Nananali. At naaayon. Yun. Naaayon. Yun kasi inanda ko eh. Naaayon. Ano yung naaayon? No? Naaayon ba ang buhay natin sa kalooban ng Diyos? No? Narinig din natin kay San Pablo na sinasabi niya na yung buhay pa natin ay dapat banal, no? At kalugod-lugod sa kabutihan at pagpapala. No? Pinapakita sa atin din ni Jesus na ang kanyang ginagawa ay naaayon sa kalooban ng kanyang Ama. Kung kaya't nung siya ay nawala at hinanap siya ng kanyang mga magulang at kung siya nakita doon sa templo, anong sinabi niya? Hindi ba dapat nandito ako? Ito yung naaayon para sa akin. Ito yung naaayon sa hinihingi sa akin ng aking Ama. Ang buhay din ba natin ay ganun din? Naaayon ba sa kalooban ng Ama yung ating pamumuhay? Naaayon ba sa kalooban ng Diyos yung mga ginagawa natin? O yun lang bang selfish desires, no? Mga pansariling interes lamang natin ang ating ginagawa, ang ating isinasabuhay. Kaya kung ngayong araw na ito, tandaan po natin ang paanyaya ng Diyos na nawa ang buhay natin ay naaayon sa kalooban ng Ama. Isang buhay na puno ng pagmamahal, buhay na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa, at buhay na banal, no? And naaayon. Oh, next. A. Ano yung A? Aruga. Yan. Aruga. Di ba narinig natin doon sa Ebanghelyo kung gaano natakot si Maria sa pagkawala ng kanyang anak? Nandun ang kanyang pag-aaruga. Nandun yung kanyang pagmamahal. Pinapakita niya sa atin, no? Ni Maria, no? Ang pagmamahal ng isang ina. Di ba ganun din kayo? Di ba maraming mga ina dito sa inyo, ano? No? Na minsan, no, pag hindi natin, wala naman akong anak, kaya hindi ko alam. Pero minsan, yun, yung mga magulang, no? Minsan, kapag may konting problema, may konting gusot sa pamilya,
Nung may problema ang anak, no? Tayo natatakot para sa kanila. Tayo'y nag-aalala, no? Kasi ganun tayo mag-aruga, ganun tayo magmahal. O magkukwento ako. Nung ako ay grade 1 pa. Wow. 10 years ago. Nung ako ay grade 1 pa, yung school kung saan ako nag-aaral, mga 8 kilometers mula doon sa bahay namin. No? So sasakay ako ng jeep. Yung taga-probinsya ko no? Alam niyo naman, di ba? Sa LA. So mula sa bayan namin sa LA, sasakay pa ng jeep hanggang sa boundary sa may Ilocos Sur, no? Sa Tagudin. No? Sino yung mga taga-Tagudin dito? No? Sa SAS. No? Sa SAS, sa Tagudin. No? Doon ako nag-aaral ng elementary. So, alam niyo naman yung mga, ewan ko sa inyo kung nung lumalaki tayo, yung mga magulang namin, kasi yung bahay namin, nasa tapat lang ng kalsada, sasakay lang ng jeep doon, nahayaan na lang kami. Ngayon, wala na, hatid sundo na lahat hanggang nag-college na yung tao, hatid sundo pa rin. No? Pero nung kami, kinder, no? Kinder pa lang, pagpapasok ng school, bahala ka sa buhay mo. No? Bigyan ka lang ng pamasahe, bahala kang mag-budget sa baon mo, kung wala kang, kung naubos mo yung baon mo, ay problema mo yung pauwi. Kasi wala ka ng pamasahe. Gagawin mo, tatayo ka na sa jeep, kahit walang nakaupo, nakatayo ka pa rin. Parang tanga lang. No? Pero ganun. So anyway, nung grade 1 ako, natapos yung klase, alas 4 ng hapon. Ngayon, palabas ako ng school, mayroong programa sa high school. May pagka-marites din kasi ako. Sabi ko, ano ba yung nangyayari doon? So nanood ako. No? At yung batang Andre na yon, nawili sa pinanood hanggang nagdilim na. Paglabas ko na ng campus ng school, wala nang masakyan. Ako'y kinabahan. Kaya anong ginawa ko? Maglalakad na ako pa uwi. 8 kilometro mga kapatid. No? So ako'y naglakad sa gitna ng dilim. Sa gitna ng dilim. No? Sa gitna ng dilim, naglalakad ako ganyan. Kabang-kaba ako. Takot na takot ako. Alam niyo, hindi ako natakot sa kung anong mangyayari sa akin kasi wala naman yan sa isip ng bata eh. Anong kinakatakutan ko? Mapapalo pagdating ng bahay. Correct? No? Ha? Mapapalo ako pagdating ng bahay. Yung kurot pa naman ng nanay ko, ano? Yung kuko niya, tumatagos sa ano? Sa balat, no? Ganun kasakit. Pero yung ina-imagine ko, Diyos ko, natatakot akong ganyan. So naglalakad na akong ganyan, kinakabahan, nagtakot sa pag-uwi, lalakad, pauwi na. Siguro pagkatapos ng mga dalawang kilometro, dilim na, alas 6 pasado na. Katapos ng 2 kilometro, may nasalubong akong sasakyan. Sabi ko, parang sasakyan ng tatay ko yun. Pero kabado pa rin ako. Kabado pa rin ako na takot na takot. Sasakyan. Paglampas ng sasakyan na yan, sasakyan niya lang tatay ko. Anong sinigaw ko? Mama! Sabi ko, parang mali yata kasi dumiretso eh. Tapos nag-U-turn. Ito namang tatay ko, hindi pa tinigil sa tapat ko yung sasakyan. Malayo-layo pa. Sabi ko, hindi mas lalong na suspense, no? Mas lalong ako. Kabado ako. Tapos yung nanay ko bumaba ng sasakyan, siya yung sumalubong sa akin. No? So hinanda ko na yung sarili ko na pagpampasin ako doon. No? Dahil sa kaba, dahil sa takot. No? Pero kung ginawa ng nanay ko, iyak ka ba? No? Ganun mag-aruga ang isang ina. Aking naranasan sa aking ina. Wala silang sinabi pagkatapos nun. Wala silang galit. Siguro doon lang sa belief, no? Kung sa Ilocano pa, nabang-aran na. Nabang-aran na. Nakikita nila ako, nawawala yung anak nilang Marites. Dahil sa programa
si Maria at ganoon din ang Diyos sa atin. Sapagkat si Maria ay pinakikita lang din niya kung gaano magmahal ang Diyos. Amen. At inaaruga niya tayo lahat. So yun ang aruga. Huwag kang umiyak. Oo. At ang sumunod? S. O last word, sumusunod. No? Mapagkumbabang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Nakita natin na sa buhay ni Jesus, kahit bata pa lamang siya sa murang edad, alam na niya kung ano ang layunin niya sa kanyang pagdating sa mundong ito. Ang sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At yun din ang tawag sa ating lahat. No? Na sumunod tayo sa kalooban ng Ama sa atin. Minsan, may mga plano tayo sa buhay. No? At nakikita natin yung mga plano natin. Yung hindi nasusunod. So, nagagalit tayo sa Diyos. Biniblame natin ang Diyos. Bakit naman, Lord, ganoon? Mabait naman ako sa iyo. Araw-araw akong nagsasamba. No? Lagi akong nagsisimba. Nagdadasal naman ako ng rosaryo palagi. Pero bakit ganoon? Tandaan nawa natin na ang plano ng Diyos sa ating buhay, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay laging perfecto. Amen. Sa mata ng Diyos, perfecto yan. Kung meron man tayong problema, nawa ay makita natin yan. Nasaan ang plano ng Diyos dyan? Siguro pinagtitibay niya ang ating loob sa mga darating pang panahon. Kapag meron tayong mga suliranin sa buhay na nakikita, anong plano ng Diyos para sa atin yan? Siguro pinaalala ng Diyos na sa kabila ng lahat ng ito, ay kasama pa rin. Kasama ko pa rin siya. Nung sa panahon naman na masaya tayo, anong plano ng Diyos para sa atin? Siguro ang plano ng Diyos, pinadarama niya, no? Na ang buhay ay dapat masaya. Sapagat ang buhay ng Kristiyano ay Masaya. masayang tunay. Yun ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kung kaya nga sinasabi ni, yung unang sinulat ni Pope Francis na apostolic exhortation niya, ano sabi niya? The joy of the gospel. Na tayong lahat na naka-witness, nakasaksi sa Diyos sa ating buhay ay masaya dapat. At ating binabahagi ang kaligayahan na ito, yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Yun ang handog ng sanggol na si Jesus. Kung kaya kung dumating siya, di ba ang saya-saya ng Pasko? Masaya ang Pasko dahil kagalakan ang dala ng sanggol. Kaya tandaan po natin ang lunas sa ating buhay. L. Liwanag. U. Umaapaw. N. Naayon. A. Aruga. At S. Sumusunod. Tandaan po nawa natin ang lahat ng yan, ang lunas. Sapagkat, saan na ako? Sa bawat hakbang ng ating buhay, tayo ay kanyang tinatawag na magtiwala sa kanya, na magpakumbaba, at magbukas sa ating mga puso sa kanyang mga biyaya. Ganon ang Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng lunas, Isang buhay na puno ng kaligayahan, kagalingan, puno ng mga pagpapala. Kung kaya mga kapatid, marami na akong sinabi. Pero naway sa bawat aspeto ng ating buhay, ay mapanibago nawa natin ang ating pananampalataya sa tulong ng sanggol na si Jesus na tayo'y sumunod sa Diyos upang ating mga buhay ay tunay na maging saksi sa kanyang kadakilaan